Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Virgo sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign kasi baka alin man sa mga yun ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, meron dito ang 4 of Pentacles, the Tower, 9 of Pentacles. Ganda naman to. And itong the Tower natin. At meron tayong 4 Pentacles. More like may unexpected na maaring mangyari dito sa the Tower na may kinalaman sa security, stability. Pero since maganda yung dulo, ibig sabihin, good change to. Kasi 9 of Pentacles to, Marami kasing senaryo. Di ba may mga senaryo na pinadapa ng pandemic? Yung akala walang-wala na. Kasi nga, nag-lockdown, di ba? Ang ginawa ng mga tao, nag-isip sila ng way para kumita pa rin kahit na lockdown. Tapos, biglang nag-boom yung kanilang creation, invention, creativity. Dun papasok to, yung kumbaga, nagmukha siyang blessing in disguise. Na-shake muna yung pera. So, more like, nabawasan muna yung pera, savings for some reason. Kung baga walang may gusto ng ganun, mawalan ng pera, di ba? Pero in the end, mapapalitan yung doble pa nga o triple pa siguro. 9 of Pentacles to malapit na sa 10, di ba? 9 of Pentacles. Anyways, so in case to case basis, maraming senaryo kasi. Parang yung mga teleserye na inapi-api muna ng kontrabida. Tapos malaman-laman, parang marimar lang. Malaman-laman, anak pala ng bilyonaryo o ng mayamang tao. Tapos biglang yumaman, mas yumaman pa dun sa nang-api. Yung mga ganyang senaryo. Biglang nagkapera yung iba sa inyo. So again, mukha siyang blessing in disguise. Maalarma muna yung iba sa inyo tungkol sa pera nila. Tapos in the end, mapapalitan ng doble. Or pwede itong binuli muna, tapos na-promote. O na-recognize sa work for some reason. Ngayon, ito naman tayo sa susunod. Fish. Well, pag ganyan yung combination, maraming pwedeng senaryo. Una, pregnancy. Pregnancy, whether yung pamilyado, yung may tendency ng pregnancy, or family member. So, pag family member, sarili mong anak, ikaw mismo at anak, or magulang kapatid, na magkasama sa loob ng bahay, roommate, pwede rin, or kapitbahay, or nasa compound lang, yung mabubuntis ba. Kasi fish ay pwede rin pregnancy. Dito, sa deck na to, pero sa Lenormand, hindi. Ibang senaryo.
Sabagay, sa Lenormand, dito sa ganito, pera siya eh. Pera din naman dito. Pero mas malawak yung topic nito. Sabagay, pera, abundance din naman tong ano, sa Lenormand. So, dun sila nagkapareho. May kinalaman sa abundance o fortune. Ngayon, yun yung positive, di ba? Positive scenarios. Well, pwede rin pala maging negative yung mga sinabi ko kung may kinalaman sa unwanted o unwanted pregnancy. So, beware kung ayaw mabuntis. Siyempre, wear contraceptives at all times, lalo na sa period na to. May tendency nga ng pregnancy. So, ang negative scenario bukod doon, parang may kahina-hinala na kilos dyan sa loob ng bahay. Mga taong nasa loob ng bahay, magkakasama. O baka nga, kapatid, magulang, anak, karelasyon, kapitbahay, kadugo, ka-compound, magiging community na din kasi ito eh. O building. Sabihin natin kung dito mismong bahay. Building. May kahina-hinalang tao doon. Beware. Kung may makakutob sa iba sa inyo na may something wrong, mukhang totoo yun. Kasi parang kaduda-duda yung energy o hitsura o kilos. Mabavibe to ng iba sa inyo sa period na to. So, pag ganun naramdaman ng iba sa inyo ang tungkol dito, watch out o be alert. Okay? Ngayon, kuha pa ba tayo ng isa pa? Sige, isa pang scenario bago ako mag-end. Well, sa case na to, ito medyo kakaiba. May bata kasi. Tapos may crow, Diyos ko po. Pag-ingatan ng anak, baka siya yung mabuntis. Or pamangkin, or anyone na malapit sa iba sa inyo na bata. Baka siya yung mabuntis. Kasi may bad omen tayo dito, oh. Or who knows? Pay attention na lang. In general, sa anak. Baka magkasakit, baka maaksidente. Lalo na kung babae. Kasi, yung crow, nire-represent niya yung bad omen nga. Kamalasan, misfortune. Hindi naman literally pala malas sila. Pero, nagbibigay sila ng warning sa nagbabadyang kamalasan. So, clarify ko na hindi sila malas ng crow. Kundi, nagsisignal ba sila? Nagsisignal baga sila? Nagbibigay sila ng warning sa nagbabadyang panganib o kamalasan. So, kapag nakakita ng ganyang crow, sabagay may crow ba dito sa Pilipinas? O sa ibang bansa kasi may nanonood din naman na nasa ibang bansa. So, kung may makita nga yung iba sa inyo na crow, halimbawa may pupuntahan silang event o kung saan man yan, huwag nga sila tumuloy. Lalo na kung pinapalibutan sila ng crow or nasa isang lugar lang basta may crow, mukhang may panganib na nagbabadya. Huwag na tumuloy. Lalo na kung nagtra-travel or magtra-travel or baka mahira yung sasakyan. So again, may nagbabadyang red flag or crime. Ngayon, kung Pilipinas, wala kasi crow. May crow ba dito? Ewan ko. Wala akong nakitang crow.
So, bang hindi man ako familiar sa mga ibon. But anyways, kasi yung naiisip ko dito kung crime to, baka abduction to. Diba? Laging nababalita yan. Mula pa rin nung isang taon yata, o ilang taon nang nababalita yung kidnapping ng mga bata at tawag dito, may mga issue o balibalita na ginagawang human trafficking, binibenta daw yung lamang loob, ganon. So beware. Okay, pag-ingatan ng anak kayo na sumundo kung maaari lang, wag nang hayaang mag-isa yung batang uuwi. Rape, crime din yan. Diyos ko po, abuse, baka maano na ako dito, ma-censor ng YouTube. But anyways, batang babae yung involved dito, or kung di man literally bata to, ay pwede rin naman sa kahit anong edad, kasi itong bata natin ay nire-represent niya yung pagiging carefree. So, may mga tao kasing masyadong tiwala. Okay? So, pag ganun masyadong tiwala sa tao, masyadong mabait, madaling take advantage. So, beware. Beware sa mga taong makakasalamuha sa period na to. Kasi, baka ma-take advantage yung kabaitan nila. Or again, mag-ingat lahat na lang ng edad. Sa period na to, ito nga'y crime. Pero mas specific tayo sa batang babae. At ito ang mas nangangailangan ng atensyon at sila yung walang kalaban-laban. Mga batang babae. Okay? Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.